Siya din ang nagsabi, bibigyan kita ng lakas upang managana ka. Yan yung power na sinasabi niya, beyond all that we ask, beyond all that you think, beyond all what you imagine, according to the power. Pag sinabing according, the same life, the same power na binigay sa iyo ng Panginoon, ano yung meron siya? Ano yung nasa Kanya, yan ang binibigay niya sa iyo. Ready ka ba? Ano ba ang ipinapagawa niya sa iyo? Ano ba? Dahil ang number one, mga kapatid, God is our supreme. God is our supreme. Siya ang supreme, yung supremacy ng Diyos sa iyo. Paano mo ba siya binibigyan, tinatangkilik sa buhay mo na siya ang pinakamataas sa lahat? Siya ang pinaka number one sa lahat. Siya ang lahat-lahat, kahit na ang anak mo ay nasa kalagayan na kung saan ay kailangan mo, nasa kalagayan na kung saan kailangan ng tulong mo, pero kailangan ang anak mo ay matuto yan. Kailangan ma-develop ang anak mo. Mga kapatid, kahit may mga pangyayari sa sitwasyon sa buhay natin, kagaya ni Esther, kung iyong mababantayan si Esther, alam natin si Esther, mga kapatid, nung time na yun, gusto niya nang mag-isa, gusto niya nang siguro malagay sa tahimik, gusto niya lang mabuhay na kung saan ay talagang ay ligtas sa mga sitwasyon. Pero dumating ang panahon, mga kapatid, na sinabihan siya ng uncle niya si Mordecai, na Esther, hindi ka pwedeng mag-isa dyan, hindi ka pwedeng ligtas ka na, dahil nakaporma ka na, nakaposisyon ka na, dahil napangasawa mo na ang hari. Ito na ang totoong sitwasyon. Sinabihan siya ni Mordecai na, Esther, do not imagine that you in the king's palace can escape any more than all the Jews. Huwag mong akalain, Esther, dahil nakaporma ka na dyan, makakaligtas ka rin sa mga mangyayari dahil nasa na lugar ng alanganin ang iyong pamilya. Nasa lugar ng alanganin ang bayan. Nasa lugar ng kalagayan na kung saan lalagay sa bingit ng kamatayan ang iyong pamilya. Sabi niya, for if you remain silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, and you and your father's house will perish. And who knows whether you have not attained royalty for such a time as this. Sinong nakakaalam na itong pangyayari na ito nangyari ay tama-tama naman nilagay ka ng Diyos dyan. Kung ang Diyos naglagay sa iyo ng kapangyarihan na magawa yan, beyond doon sa iyong imagination, beyond doon sa iyong gagawin, Esther, tumayo ka. Huwag kang matenga na iyan ang sarili mo, hanggang dyan ka lang. Huwag ka, Esther, hanggang dyan ka lang manatili ka. No, 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 no. Kaya mababantayan mo nga, mga kapatid, na si Esther, mga kapatid, ay hindi rin makakatakas. Mga kapatid, ano ito sa buhay natin? Sa buhay natin, hindi tayo pinaporma ng Diyos, pinagyaman ng Diyos para tumigil sa ating buhay ang kayamanan. Hindi tayo pinagpala ng Diyos para tumigil sa atin ang pagpapala na yan. Pinagpala ka ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Yan po talaga ang supreme law. Huwag tumigil sa apat na corner ng sarili mo, kaya ka pinagpala, ay kaya lang para sa sarili mo yan. Ang Diyos ang pinakalahat-lahat sa iyo. Since ang Diyos ang pinakalahat-lahat sa iyo, ano ang puso ng Diyos? Iligtas ang marami. Kung ang Diyos nasa sa iyo, ano rin ang puso mo? Ano rin ang puso meron ka? Kaya nga, mga kapatid, kung inyong magbabantayan sa Galatians chapter 6 verse 6, ang sabi doon, the one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. Lahat ng mga riches na yan, maging yung mga nagturo sa'yo, nag-enrich sa'yo, nagpayaman sa'yo spiritually, yung pinagpala ka spiritually, di ka rin ligtas. Kailangan mo ikaw, magpala ka rin doon sa taong ginamit sa buhay mo. Kailangan ikaw din mag-isip na itong mga taong ito, pinagpala ako dahil sa buhay ng taong yan. Amen po ba?
Kasi kung God is your supreme, kailangan kapain mo ang puso ng Diyos. Makita mo ang puso ng Diyos. Ano ang puso ng Diyos? Kung inyong babantayan mga kapatid, maging sa John chapter 5 verse 4, sabi niya rin doon, for an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool and stirred up the water. Whoever then first, after the stirring up of the water, stepped in was made well from whatever disease which he was afflicted. Itong taong ito, laging nag-aasa na ang tawag niyan ay yung pool na yon ng Bethesda, ay naghihintay siya na merong kakalawkaw doon, at kapag kinalawkaw yon ay unahan talaga. Kasi itong crippled na to, itong sick man na to for 38 years, hirap na hirap. Mga kapatid, tingnan niyo po sinong mag-aakalang may tao doon na gagamitin na nagkatawang tao na tumayo doon sa kanyang pagitan at sasabihin niya, gusto mo bang gumaling? Hello? Pero anong paningin ng taong crippled? Yung fountain na yon. Alam mo, minsan nakatuon siya sa bagay. Hindi siya nakatuon na may taong gagamitin sa buhay niya. Mga kapatid, huwag kang tumuon agad daan sa negosyo mo lang. Tumuon ka sa mga taong magdadagdag sa iyo ng buhay para ang negosyo mo'y tumino. Amen po ba? May mga tao talagang ilalagay sa buhay mo para ang negosyo mo tumino. Oo, magaling ka ng magnegosyo, pero hindi mo kita lahat. Gusto mo bang gumaling? Inalok siya ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Ano po yung area na gumaling dito, mga kapatid? Ang tawag ng taong ito sa verse 7, the sick man answered him. Sabi dito, the sick man, hindi sinabing the crippled man answered him. Magkaiba yung crippled sa sick man. Pwede akong pilay na wala naman akong sakit. Pero pwede kang buo ang katawan, pero ang dami mong sakit. Kung God is your supreme, God is your strength. God is all in all sa buhay mo. Yang kalagayan mo na mayroon kang sakit na wala naman kung tutuusin, pakiramdam mo na may sakit ka, mayroong pong isang nakakaalam dyan na yung sa lahat ng bagay, Diyos ito na nagsasabing higit sa iyong iniisip. Higit na nakakaalam sa totoong kasagutan ng iyong hinahanap sa buhay. At walang iba kundi ang Diyos. Sino ba siya sa buhay mo? Paano ba siya nagpakatawang tao sa buhay mo and the Word become flesh? Ito na, and the Word become flesh, tumayo sa pagitan ng fountain at ng crippled na ito, tumayo si Jesus at nagsabi, gusto mo bang gumaling? Mga kapatid, meron talaga pong magsasabi sa atin yan, sa ating mga kanya-kanyang sarili. At ang sakit po ay hindi lang natutukoy sa physical na sakit. Pwede rin tayo physically able, pero ang dami nating sakit sa buhay. Ano yung mga sakit sa buhay? Mga alalahanin. Puro alala, bayad utang, bayad doon, bayad utang. Utang na naman. Hindi, siyempre, negosyante ka. Lahat naman ng lingwahe ng negosyante, may utang naman talaga yan. Totoo, hindi. May utang naman talaga yan. Pero ito ang magandang balita. Kung meron ka namang fountain sa buhay mo, kung meron ka namang balon na pinagkukunan dyan, at alam mo how to manage, at you understand how to manage, paano mo i-manage siya ng mabuti, paano ka ba gumastos ng mabuti, paano mo ba, kung God is your supreme, ang Diyos magbibigay sa iyo ng gantimpala ng karunungan para i-manage yan wisely. Pero kung may sakit ka talaga sa kamay gumastos, spend trip ka naman. Kita ngayon, parang wala ka ng bukas.
Parang talaga namang, alam mo, may tao talagang pag kumita ngayon, galantibong maghapon para wala ng bukas. Ay talaga naman, bili ng kotse dito, bili ng ganito dito, kung may bili ng ganito, bili ng ganyan. Hindi niya na iniisip na kakain pa siya bukas ng umaga. Alam mo, magtabi ka ng konti naman. May tao talagang, pag kumita ngayon, talaga namang galante. Di na iniisip, utang rin pala lahat yun. Kung ang Diyos ang supremo, yung sakit na yan, aalisin ng Diyos yan. Kung siya ang lahat-lahat sa buhay mo, kung siya ang number one sa buhay mo, aalisin ng Diyos lahat yan. May mga taong ilalagay sa buhay mo at yung mga tao na yan, marunong kang mag-honor sa kanila. Marunong kang mag-respect sa kanila, marunong kang maglagay, magtira ng tainga sa buhay nila. Para ito ay taong ito magsasalita sa buhay ko. Mga kapatid, habang nagsasalita yan sa buhay mo, ang Diyos ang siyang ipapatunayan na Diyos ay totoo sa buhay mo. Amen po ba? Papatunayan niya yan. Kaya sabi ni Jesus, do you wish to get well? Gusto mo bang lumaya? Gusto mo bang gumaling? Ito, ang Diyos na ito, na higit kaysa fountain na yan, na kung saan, kung uunahin mo siya, ay talaga naman yung hindi kayang ibigay na yung fountain na yan, yung hindi mo kayang abutin, kasi lagi ka na lang nauunahan. Kapatid, ngayon, inuunahan ka na ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, inuunahan ka ng Diyos, kasi lagi ka nauunahan. Sabi niya kay Jesus, alam mo, Lord, alam mo, bago ako makarating sa fountain, may nakakauna na sa akin eh. Bago ako nakakarating, ang daming nga opportunity na sana, nauunahan naman ako eh. Sino dito ang gustong lagi na nauunahan? Sa kabandang huli, sasabihin na, Lord, ikaw na nga lang, nauunahan ka na ng maraming beses. Kaya na-delay yung panahon, natingga ka na naman. Lagi na lang ba sasabihin mong babawi na lang? Bawi na naman, babawi. Ilang taong ka na, babawi ka pa, 70 years old na, saka ka babawi. Ang hirap ng bumawi doon. Wag ka na babawi na lang, may 71 pa naman eh. Alam mo, kailan namang mag-i-80 na, saka sasabihin, Lord, ikaw na ang lahat-lahat. Alam mo, saka mo sasabihin, ikaw na lahat-lahat. Kailan nung bata-bata ka pa, ang dami mo kapupang para magkakataong bumawi. Pero wag naman kayo mag-isip ha, baka mamaya sasabihin, 80 na pa naman na ako. Hey mga kapatid, hindi naman talaga masasabing 80 ka na. Yung dila naman natin, hindi naman mag-80 years old yan eh. Pwede pa naman magsalita yan. Yung nga katawan ko, parang 80 years old to. Pero hindi mo mapipigilan yung dila ko. So hindi pa rin 80 to. Katawan lang ang 80, mukhang 80. Pag akyat pa nga dyan, parang matutumba na ako eh, patay. Ang hirap na eh, no? Pero hindi. Hindi yan ang makakapagpigil. Mga kapatid, kung ang Diyos ang pinaka-number 1 sa buhay mo, siya ang pinaka-supreme, nasa Kanya ang lahat-lahat, sinong pwedeng makapaghihiwalay sa tagumpay na inilaan ng Diyos sa buhay mo? Meron bang makakapigil niyan? Wala na. Sabi mo sa katabi mo, walang makakapigil sa pagyaman ko. Kaya pagyayaman ako, ayan, sabi mo, pagyayaman ako, yayaman ka rin. Hallelujah. So sabi mo sa iyong katabi, ulit, huwag kang magsarili ha. alam mo, totoo to. Alam mo, pinagpala kita upang maging? Pinagpala kita upang maging? Tingnan niyo po, sabi ni Jesus, get up. Tumayo ka. At ito pa, di ba crippled siya? Ha? Di ba crippled siya? Sabi ng verse 8, di ba crippled siya? Di ba, kung crippled siya, ano dapat common sense ni Jesus? Si Jesus naman siguro may common sense, ano?
Anong common sense ni Jesus? Siyempre, nakatingin naman siya. Kung siya aayunan niya ang crippled na ito, di talaga niya kayang buhatin ang higaan. Tama? Mali? Alam mo, ang gusto kong tumbukin dito, kasi yung sa crippled, sa pandinig ng crippled, hindi niya na nadinig ang tawag ng kanyang sariling hindi niya kayang magbuhat. Pakinggan niyo to Di ba sabi niya sa verse 7, walang ang tawag sa kanya, kapag ang tubig ay kinalawkaw, habang papunta pa lang doon, wala pong nauunahan ako agad. Bakit siya nauunahan? Kasi sa bagal ng kanyang sariling gumalaw siguro. Sa bagal ng kanyang sarili, lagi siyang nagpapaawa system. Maaaring naghahanap siya ng akayin siya papuntang fountain na yon. Maaaring ang kanyang pinakamataas na boses sa buhay niya na kanyang pinakikinggan ay ang sarili niya. At hindi naman supreme ang Diyos sa kanya. This time, mga kapatid, sa verse 8, na ang sabi ni Jesus sa kanya, first time niyang nabanggit ito ni Jesus sa kanya, ang sabi niya, get up! Tumayo ka! At sa pagtayo mo, hindi natatapos doon. Ang sabi niya, pick up your pallet and walk. Can you imagine that? Crippled siya. Ngayon, ang sabi niya, buhatin mo yung hinihigaan mo. Buhatin mo yung higaan mo na yan, isama mo yung buhatin, at lumakad ka. Can you imagine, itong taong ito ay nakinig immediately. The man became well and picked up his pallet and began to walk. Tingnan niyo po, mga kapatid, yung taong ito ay immediately ay nakalaya, nakaranas ng kagalingan, mga kapatid, at talaga namang nabuhat niya lalo ang kanyang hinihigaan. At kung inyong mababantayan, mga kapatid, ang taong ito ng time na yon, nasabi niya sa kanyang sarili, dahil sa kanyang paniniwala, natatayo siya, babangon siya, hindi na siya tutuon sa fountain na may katapusan, hindi na siya tutuon sa fountain na merong limitasyon. Pwede akong di makauna dyan. Pero mga kapatid, inunahan na siya ng Diyos. Inunahan siya ng Panginoon. Ilang beses sa sitwasyon sa buhay natin na kailangan talaga tayo na kahit minsan matigas ang ulo natin, kahit minsan tayo ay na may dapat madukot na kahangalan sa puso natin, na may madukot na mga foolishness sa buhay natin. Pero ang Diyos hindi nagsawa na lagi kang unahan. Amen po ba? Hindi siya nagsawang lagi kang unahan. Hindi siya nagsawa na lagi kang abutin. Hindi siya nagsawa na lagi kang ikaw ay kanyang yakapin. Ikaw ay kanyang talagang lambingin. Mga kapatid, ang Panginoon ay talagang kailangan talaga ng attention natin na bigyan talaga siya ng mataas na din as a supreme God. Lord, ikaw na ang Diyos ko. Ikaw na ang una sa lahat. Ikaw na ang aking pinaka-number 1. Amen po ba? Ikaw na ang pinaka-number 1. Kaya nung binanggit ng Panginoong Hesus ito, talagang lumakad siya sa kalooban ng Diyos. Now, pangalawang ating dapat makita, walang iba kundi our family are worth fighting for. Ito po yung una, supreme God. Pangalawa, yung ating pamilya. Sila yung dapat nating unahin na talagang bigyan ng mataas na diin na ang Panginoon talaga, ang ating mga anak, ang ating pamilya, ang ating buhay. Tingnan niyo po, nung sa panahon ni Nehemiah. Sa panahon ni Nehemiah, then I stationed men in the lowest parts of the space behind the wall, the exposed places, and I stationed the people in families with their swords, spears, and bows. When I saw their fear, I arose and spoke to the nobles, the
The officials and the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your houses. Yan ang sabi ng verse 14. Yung pamilya mo ang lalaban para sa iyo. Ang Diyos ang lalaban para sa pamilya mo. Para lang doon sa panawagan. Kaya itong Nehemiah, kaya nga sabi sa verse 15, when our enemies, that it was known to us, and that God has frustrated their plan, then all of us return to the wall, each one to his work. All of us return to the wall. Kasi ito yung rebuilding the wall. Paano ba natin poprotektahan ang ating pamilya? Paano ba natin bibigyan ng mataas na diin ang ating pamilya? Ang ating pamilya, mga kapatid, hindi lang ito kadugong pamilya, kundi pamilya sa Panginoon. Pamilya sa Espiritu. Bukod sa kadugo natin o biological na pamilya natin, meron pang isang mataas na pamilya din na kailangan nating pagbubukbuklurin para ipagtanggol ang kaharian ng Diyos. Para yung wall ng righteousness, para yung wall na kung saan ng kingdom ng Panginoon. Kaya tayo dinala ng Diyos dito sa church to rebuild the kingdom. To participate of what God is building. Hindi lang para makinig, hindi lang para mag-worship, hindi lang para ikaw ay mag-pray, kundi tayo ay pinarating dito sa church upang mag-participate of what God is building. Para tayo ay kasama doon sa pinapatayo ng Diyos. Gusto ng Diyos mag-participate ka. Okay, build lives. Tulungan mo yung kapatid mo na yan. Paano mo ba tinulungan yung kapatid na yan? Paano ba tayo nagdala ng buhay sa isa't isa? Paano ba tayo nakakalimot sa ating sarili para unahin ang iba? Tulungan ang iba. Amen po ba doon? Paano ba natin inaayos yan sa ating mga kanya-kanyang sarili? Hindi tayo dapat ma-frustrate. Hindi tayo dapat madala sa mga taong ayaw sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, kahit ayaw mo sa akin, na-desisyonan ko ng gusto kita. Amen mo ba? O sabi mo sa iyong katabi, huwag kang madala sa akin. Totoo to. Kailangan bumalik tayo doon. Ipaglaban yung wall na yan. Kailangan bumalik tayo sa ating kanya-kanyang sarili. Each one's to his work. Mayroon sinasabi ng Ephesians chapter 4, each individual's ability supplies. Bawat individual, meron pong kanya-kanya tayong kakayanan na ibinigay sa atin ng Diyos na paano po natin ipinagtatanggol yung ating pamilya. Paano po ba natin ipinaglalaban, laban sa kaaway ang ating pamilya? Paano ba tayo nagtutulungan? Paano ba tayo nagdagdagan ng buhay sa isa't isa? Amen po ba? Paano ba tayo nagpapalakasan sa isa't isa? Ito po yung mga unang dapat nating bantayan. Pamilya ko to, kaisa ko to sa Panginoon. At kung ayaw man niya sa akin, basta gusto ko na siya. Pero huwag niyong ibahin ha. Basta kahit ayaw niya sa akin, liligawan ko pa rin siya. Balik sa natural. Balik sa original design. Ang pinatatayo ng Diyos dito ay kaharian niya. Amen? Sa kaharian niya, alam mo kung ano ang pangako niya? Alam niyo kung ano? Sa kaharian niya lang pinangako to, all these things shall be added unto you. Kaya kung inyong mababantayan mga kapatid si Job, kung inyong iisipin, na-imagine nyo ba si Job kung paano niyang ipinagtanggol ang kanyang pamilya? Sabi niya, when the days of feasting had completed their cycle,
Job would send and consecrate them, rising up early in the morning and offering burnt offering according to the number of them all. For Job said, perhaps my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did continually. Kumbaga si Job, baka itong aking mga anak, di ko alam na nilalapastangan nila ang Diyos. Baka di ko alam ang mga anak ko ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya si Job, nag-o-offer siya sa kanya-kanyang, sa altar na yon. Every morning, early in the morning, yung burnt offering na yon para ang kanyang mga anak i-consecrate sa Diyos. I-consecrate natin yan sa Panginoon. Ilagay natin, ibigay natin sa Panginoon ang ating mga anak. Gaya niyan, dito sa church, kailangan mong maglingkod. Sa ating paglilingkod, meron kang mga kakayanan dito. Sino ang may strength dito? Sino ang handang magpabatak sa spirit muna? Kasi pag naunahan tayo ng skill, hindi na nabuo ang spirit sa loob. Mga kapatid, baka mamaya yung pagtayo mo dito, yung paglilingkod mo na yan, ang daming hinanakit ang babanat sa'yo. Napaka-soft-hearted natin. Napakadali nating magtampo. Matampuhin tayo. Mapagsabihan lang ng konti, mga kapatid, ayaw mo nang magpatuwid. Alam niyo po ba, kailangan nating maglingkod sa Panginoon. Ito yung pagkakataon natin. Each one ay kailangan maitayo ang wall na yan. Ma-build ang kaharian ng Diyos. Kailangan din tayong magmamadali. Kasi alam mo bakit ang mundo nagmamadali para itayo ang world, yung globalization na yan. Isang araw i-preach ko sa inyo yung globalization na yan. Isang araw, maayos muna natin ang ating spirit, baka mamaya matakot na lang naman kayo. Hello? Kung naintindihan nyo ang gawa ng kadiliman, tanong nga ni Pastora sa akin, Papa, yung palang gawa ng yung World Bank na yan, nakasynchronize pala lahat yan. Ang tanong niya sa akin, sino ang may-ari ng World Bank? World Bank. Sino ang may-ari ng World Bank? Di ko na dinugtungan. Kasi alam mo bakit? Kung dinugtungan ko pa, baka pati si Pastora matakot din. Kasi alam mo bakit? Itong globalization na yun, mga kapatid, ay matalaga ang lahat ay magsisynchronize dyan. Hindi mabubuhay ang bansa na wala ang ibang bansa. Dati, makakapamuhay, makakatayo ang bansa independently, ngayon hindi na. Kasi dahil sa globalization na yan. Kailangan bantayan natin ang ating wall. Kailangan itayo natin ang ating wall. Kailangan ang ating pamilya ay talaga nakatutok talaga sa Panginoong Hesus. Sabihin mo, tutukan na to. Hallelujah. Hindi to titigan, ha? Magtititigan tayo, gutom naman. Hindi, tutukan mo yung pamilya mo. Tutukan mo ang relasyon ng Panginoong Hesus sa iyong anak. Alam niyo, sinasabi ko sa aking mga anak, sabi ko, ano bang una ninyo? Beauty sa labas o beauty sa loob? Ang ganda mong magpaganda sa labas, pag di mo napaganda ang loob, sayang ang lahat. Marunong ka sa labas. Tingin mo ang ganda mo sa labas, pero hindi ka naman marunong buhay sa bahay. Tapos lahat. Hello? Ang ganda-ganda mo sa labas, sa loob pala ng bahay, kalat ka. Balik sa loob ng bahay. Kasi ang totoong beauty nasa loob ng bahay. Pag marunong ka sa bahay, ang dali mong matuto sa buhay. Yung wall na yan, balikan mo yan. Worth fighting for. Ipaglaban po natin yan. Paano po natin, kahit umiiyak ang ating anak, di lahat ng awa nakakatulong. Naaawa ka dyan. Ikaw pa ang natatakot ngayon magtampo yan. Sino ba lugi? Parang ang nanay ngayon, takutan na lang eh. Tinatakot ng anak magtampo sa gilid eh. Tapos yung nanay man, bakit anak? Ito namang si tatay o si nanay,
Para di daw malayo ang loob. O ano na lang ang gusto mo, ito na lahat. Anong gusto mo? iPhone, iPad? Ano ba yung pakikipaglaban mo para ipagtanggol yung pamilya na yan? Hindi iPhone. Hindi mga cellphone. Hindi yung mga bagay-bagay sa labas, sa panglabas. Maganda lang naman sa panglabas. Ganda ng damit. Ang ganda ng pinag-aralan. Pero pagdating sa bahay, hindi naman natuto sa buhay. Ito yung ating unahin. First thing first. Unahin natin ito. Bantayan natin ito. Ito, sabi niya kay Esther, Esther, pag hindi mo ginawa, sabi ni Mordecai, kung hindi mo to ginawa, may gagawang iba. Pero ikaw, tinukoy ng Panginoon na ikaw ay ilagay dyan para lang ikaw ay gawin ng Panginoon, gamitin ng Panginoon, ipinaintulot ng Diyos, kagaya ng time na to, nilagay ng Diyos ang time na to, dahil sa kaukulang time na to, nangyari ito para iligtas ng Diyos ang kanyang mga plano. At ang plano ng mga kaaway ay wasakin ang pamilya. Nilagay ka dyan, Esther. O, sabihin mo sa iyong katabi, nilagay ka dyan sa pamilya mo, may gagawin ka. O, tanungin mo, i-challenge mo, may ginagawa ka ba? I-challenge mo. Alam mo, biro mo, bibigyan mo lahat ng gamit ang anak mo. Sige, bigyan mo lahat ng gamit. Ibigay mo yan lahat. Now, tanungin ko kayo, garantiya na ba yung binigay mo lahat yung gamit na yun na gusto niya? Garantiya ba yung susunod sa'yo? Hindi pala eh. Ba't mo binigay? Tingnan nyo, ang akala nyo, yun na talaga yan. Akala ng iba, ako ay napakaluwag sa aking mga anak. Hindi ako maluwag sa aking mga anak. Mahigpit ako sa aking mga anak. Ang problema, ano ang magagawa mo sa higpit kung ang anak mo ang kumakawala? At least may ginawa ka pa rin. Tama ako mali? So sabi mo ulit sa iyong katabi, huwag ka talagang madala. Huwag kang madala. Alam niyo po bakit? Kasi bakit ka madadala? Ba't ka madadala sa anak mo? Oo. Nagkamali rin sila kasi kumawala. Pero anong gagawin mo? I-repair natin. Huwag tayong magsawang mag-repair ng mag-repair. Huwag tayong magsawa sa ating mga anak. Alam mo, ito ang problema natin. Nawawalan kasi tayo ng sigla sa Word of God eh. Nawala na yung sigla sa atin sa Word of God. Puro na lang tayo trabaho external. Puro trabaho ng trabaho. Hindi natin tinrabahong makarinig sa Diyos. Trabahuin nating makarinig sa Panginoon. Trabahuin natin sapagkat bakit? Sabi ng Nehemiah sa Job, 'di ba? Sabi ng sa Job, habang si Job ay nagbigay ng offering sa Panginoon, alam mo, habang nagbibigay siya ng offering kasi malay niya, baka ang kanyang mga anak ay talagang lumapastangan secretly sa Diyos. O kaya na kine-curse nila ang Panginoon sa kanilang mga puso. Kaya si Job, inabangan niya ang kalooban ng Diyos na ang Panginoon ay laging nakalukob sa kanyang mga anak. Mga kapatid, ito yung ating dapat gawin. Yung ating pamilya, paanong nakalukob ang Diyos sa buhay ng ating mga anak. Kaya nga, no wonder, bakit sinabi rin ni Joshua, as for me and my house, we'll serve the Lord. Amen po ba? Kahit sabihin na lang natin na yung kanyang ginawa na salita na yon ay salita out of misery dahil sa nadismaya siya sa kanyang leadership. Pero ang sabi niya pa rin, ito, my family are worth fighting for. Ito yung aking pamilyang pinakamahalaga sa akin. Kahit ako nadismaya sa inyo, di pa rin ako dapat titigil na mayroon pa akong buuin. Pamilya ko. Amen po ba? Pag nakabangon-bangon ka sa pamilya mo na yan, pag nakabangon ka na, pag ikaw nakabangon, may puhunan ka na naman. Amen po ba? At ang puhunan ay buhay. Sabi mo, ang puhunan ay buhay. Yan, ang puhunan ay buhay. Family are worth fighting for. Make sure na ang ating pamilya ay nandyan sa loob ng ark yan.
make sure, nakapasok yan sa loob ng ark, pati manugang, pati, buti nga, wala pang apo si Noah noon eh. Manugang, yung anak, nandoon sa loob, 8 silang naligtas. Doon sa baha na yon, siniguro ni Noah na yung ayaw man ng mga workman, ayaw man ng mga trabahante, nakasamang sinilduhan ni Noah doon sa arka, ay nako kapatid, hindi niya pinayagan, hindi siya pumayag sa buhay niya na ang kanyang pamilya ay hindi masama sa arka. Kaya pati manugang naligtas. O sinong manugang dito? Hallelujah. Maliligtas pati manugang sa pamilyang mananam palataya. Amen po ba? Pagpalain mo ang manugang mo, ikaw pala, nakasama ka sa amin. You know? Okay, the last one. Don't say later to a needy person. Don't say later to a needy person. Huwag kang lagi magsabing mamaya na yan to a needy person. Alam niyo po ba, sabi ng Proverbs chapter 3, verse 28, do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it when you have it with you. Do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it when you have it with you. Alam niyo po, ito ang iwas-iwasan natin yung magagawa mo ngayon Iwas-iwasan natin yung magagawa natin pagbubukas, iwas-iwasan natin yan. Huwag mong iwasan yung gawan mo ngayon. Gumawa ka na ngayon, gawin mo na yan ngayon. Huwag mo laging sanayin na, ay bukas na kasi baka bukas. Malay mo mga kapatid, mamaya ay wala na yan. Di mo pa nagawain dapat mong gawin. Huwag mo nang ay nako, yan ang unahin natin sa buhay, huwag ipagpaliban. Amen po ba? Huwag ipagpaliban yan. Sabi mo sa iyong katabi, samantalahin mo na lahat ng pagkakataon. Oo, huwag kang tatamad-tamad. Pagdating dito sa church, huwag kang tatamad-tamad. Alam niyo po ba, pagkakataon natin yan, maglingkod sa Panginoon. Reward natin yan, pagkakataon natin, samantalahin natin yan. Magbuo tayo, magpabuo din tayo. Kasi may gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Huwag mong palampasin yan, kapatid. Pinaka-bonus niyan sa Deuteronomy chapter 9, verse 4. Do not say in your heart, when the Lord your God has driven them out before you because of my righteousness, the Lord has brought me in to possess this land. Brought me in to possess this land, but it is because of the wickedness of this nation that the Lord is dispossessing them before you. It is not for righteousness or for the uprightness of your heart that you are going to possess their land, but it is because of the wickedness of this nation that the Lord your God is driving them out before you in order to confirm the oath which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. Don't say later to a needy. Don't say also, I deserve it. Alam niyo po alam niyo yung good things na to? Inyong bantayan yung don't say, do not say, I deserve. May binabanggit ang Bible. Huwag niyong sabihin to, huwag niyong sabihin yan. Do not say. May binanggit ang Bible na pinaiingatan natin na hindi tayo dapat maging proud. Alam mo, dahil sa kabaitan ko yan, kaya ako tinanggap ko yan dahil mabait ako. Kaya ako, kasi ako. Alam niyo po, kung bakit niligtas ng Diyos ang mga Israelita, bakit binigyan ng land? Kasi hindi dahil sa sila'y righteous, kundi dahil sa ang kaaway nito ay napakasama at ayaw ng Diyos ibigay talaga sa masasama ang kayamanan. Ayaw talaga. Hindi naman dahil sa righteousness nila, kundi dahil sa righteousness ng Diyos, kaya ibibigay ito sa inyo. Dahil ang Diyos nagpakita ng pabor sa atin. Huwag nating sabihin lagi, dahil mabuti akong tao. Mga kapatid, ito yung dapat nating unahin sa buhay natin.
Huwag mong laging sabing, ako dahil mabait ako, alisin na natin ang akoism sa ating mga kanya-kanyang sarili. Pag-aralan natin paano tayong pumasok sa fold ng Panginoon. Papasok tayo sa gusto ng Panginoon na, Lord, nakamit ko to dahil sa napakayaman mong pabor. Kagabi lumipad si Jed balik sa US. Yumakap siya sa akin, umiyak siya sa akin. Ang sabi ko, anak, iisa lang ang pangangatawanan mo sa buhay. Nakarating ka sa US, hindi dahil sa galing ng ama mo. Hindi dahil sa magagaling ng sino man sa paligid natin. Nakagarating ka sa US, naging scholar ka sa Berklee College na yan of Music sa Boston. Hindi dahil sa galing at yaman ng ama mo. Kundi nakarating ka doon dahil sa napakayamang pabor na plano ng Diyos sa iyo. Pinabasa ko sa kanya ito. Sabi ko, anak, bantayan mo ang Diyos sa buhay mo. Doon sa airport, niyakap niya ako ng maigpit. Sabi niya, salamat pa, I love you pa. Sabi ko, balik ka lang sa pinapagawa ng Diyos, anak. Balik ka lang sa napakayamang plano ng Diyos sa iyo. Kahit sinong tao, pwedeng kapusin, pwedeng magkulang, pero ang Diyos na nagpala sa iyo ay hindi ka pagkukulangin. Kayong mga kabataan, batakin niyo ang inyong mga kanya-kanyang sarili dito. Huwag kayong papayag na titigil ang buhay niyo dahil lang sa masaya na kayo na hanggang dyan lang kayo. Huwag kayong matingga dyan. Pumasok kayo sa plano ng Diyos. Do not say later. Do not say later. Alisin natin yung manyana habits. Gawin mo yung dapat gawin mo ngayon. Gawin mo yan. Patalasin mo ang iyong common sense. Patalasin mo ang iyong sentido common. Yung mga gamit na hahawakan mo, kailangan mo maging strategic. Paano ka magsinop sa mga bagay-bagay na binigay sa iyo? Do not say later. Doon sa mga nangangailangan din, do not say later. Balik ka lang at magbuo tayo ng buhay patuloy. Amen po ba? Balik tayo. Alam nyo, ang Diyos, kung magpala yan, hindi yan biro-biro. Maraming plano ang Diyos sa atin. Yun lang ang dahilan kung bakit ang Diyos hindi makakilos ng gusto dahil sa ating pagiging self-righteous. Ang dami po nating pinanghahawakan sa buhay dahil sa akin, dahil sa akin, dahil sa akin. Kaya tingin mo tuloy, ang tingin mo, ginagamit ka at gamitan. Wala pong gamitan dyan. Hindi ka gagamitin dahil sa gusto kang gamitin ng tao. Kaya ka ginagamit kasi alam mo sa iyong puso na Diyos ang may tawag sa iyo niyan. Amen po ba? Diyos may tawag sa iyo niyan, Diyos may gawa sa iyo niyan. Alam mo, dumating din kaya ako sa puntong ganyan. Yung dating mga nag-train sa akin, napakataas, parang wala ngang mercy yun eh. Nalaglag na ako lahat doon sa training namin. Nalaglag na nga ako lahat doon sa bundok. Ang sabi pa ng trainer ko, pabayaan mo siya. Nalaglag na ako niyan lahat-lahat. Ang tingin pa nga ng trainer ko, ang tingin ko sa trainer ko, walang puso to. Nalaglag na ako doon sa gilid kasi nagbi-mission kami, aakyat kami sa bundok. Ewan ko naman kung bakit naman talaga ako umakyat, naglakas loob naman ako umakyat. Dahil gusto ko ngang pumasa. Kaya ko namang sabihin, kaya ko to kahit anong puhunan. Yung kaya pala, nakakatakot din. Nalaglag ako, gumulong ako ng ganyan. Buti lang may saging. Puno ng saging. Pero alam nyo, yung mga training na yon, nabatak talaga ang sarili ko. Yung pagbabasa ng Bible, nabatak talaga ang sarili ko. Nauna ko talaga ang dapat unahin at nasanay akong wag kong gawin at ipamamaya ang lahat. Gawin ko dapat ang dapat kong gawin. Kasi alam ko, hindi magkakawang ang Diyos sa pupuhunanan kong ito. Noon, pakinggan niyo itong mabuti.
Di ko naman alam na ako'y maging pastor. Di ko alam na bigyan tayo ng ganitong church. Di ko rin nga alam na makakalipad ako sa mga bansa-bansa. Di ko rin alam lahat yan. Ito lang ang alam ko na di ko pinalampas. Nung time na nandun ako sa squatter area, na in love ako ng husto sa salita ng Diyos. Na in love ako ng gusto sa salita ng Diyos. At di ko alam, sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos, di ko rin alam kung saan pupuntahan ang buhay na yan Di ko alam kung anong gagawin ko bukas. Di ko rin alam kung anong mga bagay-bagay na dapat mangyari sa akin bukas. Iisa lang ang alam ko, ginagawa ko lang yon one day at a time. Ginagawa ko yung dapat kong gawin ngayong araw na to. Kasi na-practice ko ang Matthew 6:34, saka ko naharapin pag dumating ang bukas. Pag nag-worship ako sa Panginoon, I worship God as if no tomorrow. Pag sinamba ko ang Panginoon, para akong sumamba na parang wala ng bukas. Kasi dapat ibigay ko ang the best ko ngayon. At di ko akalain na bigyan ako ng asawa, bigyan ako ng anak, bigyan ako ng pamilya, at bigyan ako ng kagaya ninyo. Palakpakan natin ang Panginoon. He raised the man to prosper the people. Ni-raise ng Diyos ang tao para magiging bibig niya, para lumaya ang tao, makita niya ang kanyang bukas. Mga kapatid, in such a time as this, nilalang ka, pinaupo ka ng Diyos dyan, di mo alam na may malaking gagawin ang Diyos sa iyo. Mahalin mo lang ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Ako nakakatutuwa ako kay Ruben paano siya magturo. Di ko naman akalain yan Di yan natin piho. Walang magsabi niyan. Basta one at a time ginagawa ko lang kay Ruben yung dapat gawin. Di ko naman akalain na yung password na yun ay makuha niya sa Spirit. Bawat isa sa atin dito, batakin mo ang iyong sarili. Si Carlo, anak, batakin mo sarili mo. Gusto kong, ayaw ko lang na hanggang doon ka lang sa stick, mag-preach ka. Huwag niyong pabayaan ang inyong sarili. Bumalik kayo sa pinapagawa ng Diyos. One at a time. Nagmamadali ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, nagmamadali ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang babagal-bagal. Si Brother Ferdy. Ano, Brother Ferdy? Batakin mo sarili mo. Balik kayo. Alam ko meron kayong mga negosyo. Alam ko meron kayong mga hanap buhay. Pero ang Diyos hindi yan pinaghahanap buhayan. Hindi yan hinahanap. Hindi yan hinahanap dahil may gusto ka. Kundi ang sabi niya, hinahanap ka niya dahil may gusto siya sa'yo. May gagawin siya sa'yo. Dahil may gagawin siya sa'yo, nagmamadali ang Diyos na maraming buhay ang aayusin dahil sa'yo. Kaya don't say later. Mga kabataan, yung multimedia na yan, napakagandang isipin. Itong may mga ilaw-ilaw na tayo dito. Kaso lang naisip ko parang, siguro bago lang ako, nabaguhan din ako. Nabaguhan lang din ako sa lingwahe ng panahon. Ako'y napapikit mata lang Ako talaga nababaguhan ako, totoo lang. Pero, bakit naman hindi ko i-stretch ang sarili kong maintindihan ko ang bagong panahon?
Bakit ko lilimitahan ang sarili ko? Mga kapatid, huwag niyong limitahan ang sarili niyo sa bagong gagawin ng Diyos. Huwag ka lang lumabas doon sa buhay ni Kristo Jesus. Manatili ka sa buhay ni Kristo Jesus. Huwag kang malayo sa buhay ni Kristo Jesus. Yan ang pinakabalanse buhay ng Panginoong Hesus.